Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, for He is mighty, He is righteous, and He is holy. And He created this world for His children, for us. And we have a hope and a future because of our Savior, Jesus Christ. Every now and then we are experiencing trials and tribulations because our Father is giving us chances to reign with our Savior in His kingdom that will never end. And that alone we must glorify our Father. And I'm thankful to the Holy Spirit, for He is always guiding us. Never did He leave us. Because we believe in Jesus Christ and we believe in our Father. We have faith that someday we will reign with Jesus Christ. And even if we are already old and gray, our Father will never leave us, nor forsake us. And Jesus Christ also loves us. That's why He called us His friends. So kahit ano mga bagay na dinadanas natin sa mundo, tatakbo tayo papunta sa tatay natin. Because He is powerful. Psalm 123. It says, "Unto you I lift up my eyes, O you who dwell in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters, as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, until He has mercy on us. Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we are exceedingly filled with contempt. Our soul is exceedingly filled with the scorn of those who are at ease, with the contempt of the proud." So si Almighty Father, sa Kanya tayo tatakbo, sa Kanya tayo hihingi ng awa, dahil He is full of mercy and love. And He created us in His image and likeness. Kaya natin masasabi na our Father loves us so much. So maraming mga reason para i-worship natin ang ating tatay, yung real Father natin. So last time we finished reading Ecclesiastes chapter 2 and 3. Lagi nababanggit ang word na vanity. Walang kwenta, useless, worthless. Yung mga bagay dito sa mundo. At yung mga bagay dito sa mundo, sa physical lang, no? Pang physical lang na mga bagay. Hindi to forever. Yung mga physical things na nakikita natin, hindi to pang forever. It's only temporary. At si Almighty Father, sa Kanya nakasalalay lahat ng mga bagay, even time. Yung time na to be born, time to die, time to plant, time to pluck what is planted,
Yung season na yon, si Almighty Father ang nade-determine, hindi tayo. At kaya tayo dumadanas ng mga trials and tribulations to purify us. Dumadaan tayo sa fire, just like silver, no? And gold. At pag purified na tayo, that's the time na makakabalik na tayo sa tatay natin. We are His children. So dito na tayo sa Ecclesiastes chapter 4. Then I returned and considered all the oppression that is done under the sun. Sabi ni Solomon, nakita niya ang mundo. Maraming mga tao ang nangaabuso sa kanyang kapwa-tao. So kung ngayon may mga nangaabuso sa kanyang kapwa-tao, noon pa man din, nangyayari na yon, no? May mga oppressors na. Mayroon na mga bad people. Kahit nung time ni Solomon, kahit na prosperous yung time ni Solomon, may mga bad people pa rin. Then I returned and considered all the oppression that is done under the sun, and look, the tears of the oppressed, but they have no comforter. Yung mga tao na inaabuso, walang nagko-comfort sa kanila. On the other side, or on the side of their oppressors, there is power. Yung mga oppressors naman, or yung mga bad people, yung mga nangaapi, meron silang power. But, they have no comforter. So, pareho lang. Yung mga oppressed, wala silang comforter. Yung mga may power to oppress people, wala rin silang comforter. Wala silang matatakbuhan. Therefore, I praise the dead who were already dead, more than the living who are still alive. Kaya sabi ni Solomon, mas mabuti pa yung mga tao na hindi na humihinga, napatay na, kumpara sa mga tao na buhay pa. Buhay nga pero nasasaktan sila. Pero yung mga taong patay na, nasaan na sila? If they are followers of the Almighty Father, they believe in God, they are already with the Father. Tuloy natin, no? Yet better than both is He who has never existed. Pero kumpara sa dalawa, na yung tao na namatay na at yung tao na buhay pa, kung ikukumpara yon, ang ginagawa kasi ni Solomon, pinagko-compare niya. Kino-compare niya lahat. Yung buhay. Ang problema ng buhay, ganito. Ang problema ng patay, ganito. Naka-experience din ng pains and sufferings. No? So yung patay, kahit patay na siya, naka-experience, nung buhay pa siya, naka-experience siya ng pain and sufferings. Ngayon, yung buhay, nakaka-experience ngayon ng pain and sufferings. Yet, better than both is He who was never existed. Mas mabuti pa na hindi na lang ipanganak sa mundo na to. Who has not seen the evil work. Yung mga hindi nakakita ng mga bagay na kasamaan. That is done under the sun. Kasamaan dito sa mundo. So, puros kasamaan. Noon pa, nung time ni Solomon, may mga evil people na. Sinners. Just like us. Tayong lahat. Evil tayo. Makasalanan tayo. At, masasave lang tayo because of God's grace. Walang malinis sa atin. Ang nalinis tayo ng blood ni Jesus Christ. Again, I saw that for all toil and every skillful work,
a man is envied by his neighbor. Nakita rin ni Solomon. So si Solomon, mahilig siyang magmasid or tumingin sa mga tao. Curious siya, ano bang ginagawa ng mga tao na to? So pinapanood niya yung mga tao. Hindi siya malagi nagsasalita, no? Hindi siya madaldal, ibig sabihin ko. Hindi siya madaldal, kundi nag-o-observe siya. Ino-obserbahan niya yung mga tao. Kasi nga, pag ang isang tao ay full of wisdom, hindi ka masalita. Kasi, pinipili mo yung mga sinasabi mo na mga salita. Kaya, kung hindi importante ang mga bagay na sasabihin ni Solomon, hindi siya nagsasalita. So, anong ginagawa niya? Minamasdan niya yung mga tao. Tinitingnan niya yung ginagawa. Hindi alam ng mga tao na yung iniisip ni Solomon. At takot sila kay Solomon. Kasi nga, full of wisdom si Solomon. Konting kilos lang nila, alert yung mga tao. At takot din sila magsinungaling kay Solomon. Again, I saw that for all toil and every skillful work, a man is envied by his neighbor. Maraming mga nang-iinggit or naiinggit. Pag masipag ang isang tao, naiinggit siya sa kanyang kapwa-tao. Ba't meron siyang ganito? Bakit siya merong ganon? Kailangan ako rin meron. No? So, noon pa man, meron ng inggitan. Bakit may inggitan? Bakit kaya may ganon? Kasi lagi natin ikinukumpara yung sarili natin sa ibang tao. Kaya hindi natin dapat ikumpara yung sarili natin sa ibang tao. Dahil iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng background, iba-iba ang trials and tribulations natin. Gusto niyo ba, inyo na lang yung trials and tribulations ko? Ha? Alam ba no, may taong successful sa buhay dito sa mundo, ha? Huwag natin kaiinggitan yun. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Example, no? Uy, ano siya, nakapag mataas na yung pinag-aralan niya. No? Tapos maya-maya mababalitaan mo na lang, asan na siya, nawala na siya. Anong ginawa niya? He took his own life. Kasi nga, iba-iba tayo ng test sa buhay. Hindi natin alam ang mga nasa isip natin, yung mga pains nasa hearts natin, hindi alam ng ibang tao. Kaya ang akala ng tao, ganun lang kadali ang buhay na nakikita niya. Kasi ang nakikita lang niya, yung surface level lang. Hindi niya nakikita yung deeper meaning ng buhay ng tao kung bakit siya ganun. Kaya, naiinggit. Kaya hindi tayo dapat mainggit. Ha? Kasi halimbawa, pag nainggit ka, no, ay, gusto ko yung ganun na experience niya. Pero, sira naman yung buhay niya. Sa ibang aspeto naman ng buhay niya, meron naman siyang hindi maganda. Kaya hindi dapat natin kinainggitan yung kapwa-tao natin. Kaya sabi ni Solomon, again, I saw that for all toil and every skillful work, a man is envied by his neighbor. This also is vanity and grasping for the wind. So, ang inggit, walang kwenta. Naghahabol ka lang ng hangin. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Ini-stress mo lang ang sarili mo. The fool folds his hands and consumes his own flesh. Yung mga taong mainggitero, they are foolish. Kasi kinakain siya ng kanyang inggit. So, nakokorrupt yung kanyang pagkatao dahil sa inggit. No? Kaya hindi tayo dapat nainggit sa kapwa-tao natin.
Ano pang napansin ni Solomon? No, dito sa verse 5, the fool folds his hands and consumes his own flesh. No? Yung sinasarili mo ang inggit na ano ka ngayon, nakokorrupt ka. Ano pa ang kasunod? Sa verse 6, better a handful with quietness than both hands full together with toil and grasping for the wind. So, lahat ng tao nag-i-struggle. Nag-i-struggle sa buhay. Ang ending lagi, grasping for the wind. Lahat. Mayaman, mahirap, nagpapakahirap, nagkakainggitan. Pero, sa bandang huli, grasping for the wind or chasing the wind. Walang kwenta. Then I returned and I saw vanity under the sun. No? So, laging binabanggit ni Solomon under the sun. Kasi nga, sa mundo na to, dito siya nakafocus. Ito ang focus na ibinigay sa kanya ni Almighty Father. Yung assignment ni Solomon, nakafocus dito sa mundo na to. So, kaya nga, isa ito sa mga dapat na babasahin natin na Ecclesiastes. Kasi, practical application to sa buhay ng tao. There is one alone without companion. Meron isang tao, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. He has neither son nor brother. Wala siyang anak, wala siyang kapatid. No? So, nag-isa lang siya sa buhay. Yet, there is no end to all his labors. Kahit mag-isa siya sa buhay, nagtatrabaho siya, nagpapakapagod siya. Para saan? Kaya nga, nakalagay ito, nor is his eye satisfied with riches. Hindi siya nasasatisfy. Gawa siya ng gawa, ipon siya ng ipon, pero wala naman siyang anak. Mag-isa lang siya sa buhay. But he never asks, for whom do I toil and deprive myself of good? Para kanino ba ako nagtatrabaho? Bakit ba ako nagtatrabaho na napapakapagod? Wala naman akong anak. Hindi siya tatanong. Ano siya, masinop siya, kuripot siya, no? For whom do I toil and deprive myself of good? This also is vanity and a grave misfortune. Two are better than one. Kaya nga sabi ni Almighty Father, gumawa siya ng female. Bakit? Ba't niya ginawa si Eve, si Eva? Para may kasama si Adan. Hindi maganda na mag-isa ka lang, Adan. Gagawan kita ng kasama. Kaya nga may kasama si Adan. No? Ba't Adan? Ba't Adan? Two are better than one. Because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. Dahil silang dalawa ay magtutulungan. Kaya maganda kung dalawa sila. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fail or fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Kawawa naman ang isang tao na mag-isa lang kasi walang tutulong sa kanya. Dito sa mundo. Pero, ang kasakasama natin kung mag-isa lang tayo, si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya hindi tayo matatakot. Merong mag-iingat sa atin. Kaya nga sabi ni Almighty Father, I will never leave you nor forsake you. At kaya nga si Jesus Christ ay friend natin. Hindi niya rin tayo iiwan. Kaya lang sinasabi nga ni Solomon na kawawa yung nag-iisa kasi nga
practical application, dito sa mundo lang nakafocus yung wisdom na ibinigay ni Almighty Father kay Solomon. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Kung ang dalawang tao, giniginaw, no, magtatabi sila para maging warm, magtutulungan sila. Pero paano kung mag-isa ka lang? Kaya hindi tayo dapat maging swapang. No? Kasi may ibang tao, swapang. Gusto siya lang mag-isa. Akin lahat to, akin lahat to. Swapang. Wala na nangyayari. So, ano nangyari sa kanyang kaswapangan? Naging mag-isa na lang sa buhay. Verse 12, though one may be overpowered by another, two can withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Ngayon, kung ang isang tao may kaaway siya, pero may kapartner naman siya, or may kasama naman siya, so merong magdedepensa sa kanya. Yun ang sinasabi ni Solomon dito, sa practical application ng buhay dito sa mundo. Pero tayo, sino ang tagapagtanggol natin? Si Almighty Father. Kahit mag-isa lang tayo, si Almighty Father, kasama natin, hindi niya tayo iiwan. Verse 13, better a poor and wise youth than an old and foolish king who will be admonished no more. Poor and wise youth, mas mabuti pa kumpara sa isang king na matanda na at foolish pa. Hindi siya nakikinig sa advice, no? For he comes out of prison to be king, although he was born poor in his kingdom. So dito sa ibang version nakalagay, I saw such a young person become king. He had been born poor in the kingdom. He had even gone to prison before becoming king. I watched some of the people who live on earth follow him. They made him their king. So maraming nakakasalamuha na tao, si King Solomon, kaya nga binabanggit niya na may isang tao na naging king, pero galing sa prison, at foolish. I saw all the living who walk under the sun, they were with the second youth who stands in his place. Sa ibang version, I watched some of the people who live on earth follow him. They made him their king. Yes, a great many people followed him at first, but later they did not like him either. So fame and power are shown to be useless. They are like chasing the wind. So yung tao na ginawang king, naging powerful siya, naging famous siya. Pero in the end, iniwan din siya ng mga tao. Kasi inayawan siya. So, kahit na famous ka, may time na pwedeng iwan ka ng mga tao. Lahat ng bagay, mawawala sa'yo. So, it's like chasing the wind or grasping for the wind. Yun yung tungkol sa fame. Kagaya nga, di ba, pag may mga sikat na mga actors or actresses, mga singers or celebrities, there are times na sikat sila, no? Pero dumarating ang time na nawawala yung kanilang kasikatan. So yung pagiging sikat ng isang tao, pagiging famous, it's like grasping for the wind. Wala ring kwenta. Nawawala. So, dito na tayo sa Ecclesiastes chapter 5. Walk prudently when you go to the house of God and draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know that they do evil. So, kung maglalakad tayo ng naaayon sa righteousness, naayon sa gusto ni Almighty Father,
holy and righteous. For now, hindi natin kaya dahil we are sinners. But because of the blood of Jesus Christ, nalinis tayo ng dugo ni Jesus Christ. He saved us from ourselves, from our iniquities, from the bondage of sin and shame. Ulitin natin, no? Walk prudently when you go to the house of God. Yung binabanggit na house of God dito ni Solomon was yung temple na pinagawa niya kay Almighty Father. Pero since wala na yung temple na pinagawa niya kay Almighty Father, ano na ang temple? Sa New Covenant, ang temple ay tayo. Tayo ang church. Yung heart natin. Draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know that they do evil. So yung heart natin, babantayan natin. Paano natin babantayan? Do not be rash with your mouth. Huwag agad-agad nagsasalita. And let not your heart utter anything hastily before God. Kung magpe-pray tayo kay Almighty Father, isipin natin mabuti yung mga sasabihin natin sa tatay natin. Although alam na ng tatay natin, yung Almighty Father, kung ano nasa heart natin. No? Pero yung bigla-bigla ka nagpa-promise, no? Or nagbibigay ka ng vow. Isipin mo yon. Kaya ka nakalagay ito. And let not your heart utter anything hastily before God, for God is in heaven and you on earth. Therefore, let your words be few. Kasi alam na ni Almighty Father yung mga kailangan natin. Kasi sometimes, pag marami pa ang tayong sinasabi, yung ibang mga bagay na hindi mo na sinasabi mo, sinungaling ka na. Kaya, kung magsasalita tayo kay Almighty Father, idediretsuhin natin. Kung makikipag-usap tayo sa mga kapwa-tao natin, idediretso natin kung anong kailangan natin. Kasi the more na marami kang sinasabi, the more na nagwi-weave ka ng mga salita, mami-misinterpret ka, or nagsisinungaling ka na. Verse 3, for a dream comes through much activity, and a fool's voice is known by his many words. Foolish people ang tawag sa mga tao na maraming mga sinasabi. Yung pakikipagdebate, ayaw ni Almighty Father nun. Ayaw ni Jesus Christ ng mga debates. Bakit? May nakita na ba kayong debates na nagkasundo sila? Na naging maayos ang usapan? Di ba wala? Puro ano nangyayari? Discord, away, gulo. Walang nangyayari maganda sa debate. Kaya nga, di ba, nasa New Covenant, sinulat ni Paul, no? Na hindi dapat nakikipag-debate mga foolish talks. Verse 4, when you make a vow to God, do not delay to pay it. Kung may promise tayo kay Almighty Father, gawin natin. Ano ba mga pre-promise nyo kay Almighty Father? Gagawin natin kung ano ang pre-promise natin kay Almighty Father. For He has no pleasure in fools. Ayaw ni Almighty Father na nagpa-promise tayo sa Kanya tapos hindi natin ginagawa. Foolish yung sa paningin ni Almighty Father. Pay what you have vowed. At kung hindi mo kaya na magawa yung pre-promise mo kay Almighty Father, be honest to the Almighty Father. Almighty Father, I'm so sorry. Hindi ko nagawa yung promise ko sa'yo. Maging honest kasi tatay natin siya. He will understand us. Pero, ang kalaban mo naman doon ay yung conscience mo. Nag-promise ka na kay Almighty Father. Yung Holy Spirit ngayon na mag-remind sa'yo. No? Nag-promise ka kay Almighty Father. No? Pero, kung hingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father na nag-promise ka tapos hindi mo natupad, or nag-promise ka na kahit anumang mga reasons hindi mo nagawa, maintindihan ka ni Almighty Father.
Verse 5, better not to vow than to vow and not pay. Mas mabuti pa na hindi ka mag-promise. Kaysa nag-promise ka pero hindi mo naman ginawa. Verse 6, do not let your mouth cause your flesh to sin. Mga tao, ginagamit nila ang kanilang mga bibig, no? Marami sa internet, kaya binabanggit ko ang internet kasi hindi naman ako lumalabas ng bahay. Madalang lang ako lumabas ng bahay. Sa sobrang daming sinasabi ng mga tao, natitwist na yung mga katotohanan, nagkakaroon na ng kasalanan, tapos magkakaroon din ng paninira sa kapwa-tao. Kaya dapat konti lang ang mga sinasabi natin. Do not let your mouth cause your flesh to sin, nor say before the messenger of God that it was an error. Why should God be angry at your excuse and destroy the work of your hands? For in the multitude of dreams and many words, there is also vanity. But fear God, or honor God, respect our Father. Kasi yung mga taong mayayabang, no? Ang dami nang pinapromise sa mga tao. Nakakarinig ni Almighty Father yun. Example, mga politicians, pag tumatakbo. Dinig ni Almighty Father, yung mga promise ng mga politicians na yun. At panloloko lang ang ginagawa nila. Meron ako nakitang politician, ano, hindi siya sikat na celebrity or actor. Hindi siya sikat. Nung dati, no, hindi siya sikat. Struggling actor nga siya, hindi siya mayaman, ganon. Tapos, nanalo siya sa election. And then, after many years, lagi siyang nananalo. Ngayon, ang yaman niya. Pag ganon, ano nangyari? Hindi ko alam, kung anong nangyari. Samantalang konti lang naman yung sweldo ng mga politicians. Tapos, ang ginawa naman niya, ng babae na siya. Tingnan nyo, dugtong-dugtong ang dati mahirap lang siya, pero hindi siya nagkakasala. Loyal siya sa asawa niya. Tapos nung yumaman na siya, nagkaroon na siya ng babae, kung ano nang ginagawa niya sa pera niya. No? So, it's the chasing after the wind also. So, ituloy natin to verse 8. If you see the oppression of the poor and the violent perversion of justice and righteousness in a province, do not marvel at the matter. For high official watches over high official and higher officials are over them. Naintindihan niyo to? Sa isang country or sa isang nation, makikita mo na yung mga poor people, they are treated badly. They are not, the politicians are not giving them fair treatment. At saka yung rights nila hindi ibinibigay. Like yung sa justice, no? Pag mahirap ka, hindi ka nakakakuha ng justice. Pero pag mayaman ka, ang bilis ng justice. Bakit? Ano nangyari? Sabi dito ni Solomon, do not be surprised or do not marvel at the matter. One officer is cheated by a higher official. So, from the bottom na mga officials up to the top officials, lahat sila corrupt. Kaya nga nakalagay dito no? Sa ibang version, no? One officer is cheated by a higher officer. They in turn are cheated by even higher officers. The wealth of the country is divided up among them all. Even the king makes sure he gets his share of the profits. So, anong king dito? President. Up to the presidency. Higher officials are over them. So, from, ano ba pinakamaliit na government? Barangay, no? Barangay lang meron ng corruption. After nung barangay, anong susunod doon? Pataas ng pataas yan, di ba? Sa Congress.
sa Senate, sa mga judge, hanggang sa president. Hindi ko sinabi ito nakalagay ito sa Bible. Ito nakalagay Ecclesiastes chapter 5 verse 8. If you see the oppression of the poor and the violent perversion of justice and righteousness in a province, do not marvel at the matter, for high official watches over high official and higher officials are over them. Sila mismo. Magkakakonsyaba. Meron na ba kayo nakita or nabalitaan na nakulong na official dahil siya isang corrupt? Wala, diba? Kasi pare-pareho sila. Pare-pareho sila ng gawain. Even sa mga appointees. Appointees sa mga public offices. Ganun din. Verse 9, moreover, the profit of the land is for all. Even the king is served from the field. Hanggang king, no? Nakakaabot sa kanya yung profit. Hindi profit, profit, no? Yung kita. Verse 10, he who loves silver will not be satisfied with silver. Sino man ang nagmamahal sa silver? Or sa ibang version, money, no? Kasi pera ang counterpart ng silver and gold. Hindi siya nasasatisfy. Kahit gaano kadami. Nor he who loves abundance with increase, this is also vanity. So, yung mga tao na wealthy people, they are not satisfied with their wealth. Akala ninyo satisfied. Ang yaman nito, satisfied na yan, wealthy na siya. Hindi siya satisfied. This is also vanity or useless, worthless. Verse 11, when goods increase, they increase who eat them. Pag tumataas ang sweldo mo, tumataas din ang gastos mo, no? Di ba ganun yun? So what profit have the owners except to see them with their eyes? Dumadaan lang yung wealth or yung pera sa kamay mo. Kasi kung tumataas yung sweldo mo, tumataas din yung gastos mo, lumalapit sa'yo mga tao. Pero tingnan mo, pag wala ka ng pera, wala na rin lalapit sa'yo. Magandang pang-magnet ng tao ang pera. Para ma-magnet yung mga tao sa'yo, lumapit sa'yo, dapat may pera ka. Ganon ang tao. Nakakalungkot, diba? It's chasing after the wind. Verse 12, the sleep of a laboring man is sweet, whether he eats little or much. But the abundance of the rich will not permit him to sleep. Yung mga tao na hindi naman sila mayayaman, masarap ang tulog nila. Kahit konti lang ang pagkain nila, masaya sila. Pero yung mga mayayaman, hindi sila makatulog. Bakit? Isip sila ng isip kung paano pa sila yayaman. Samantalang yung laborer, ang sarap ng tulog Pero yung mga mayayaman, hindi naman sila makatulog. Isip sila ng isip kung paano pa dumami ang kanilang wealth. Kung saan niya itatago, kung saan niya i-invest para dumami pa lalo. Verse 13, there is a severe evil which I have seen under the sun. Malala. Ang nakita ni Solomon. Riches kept for their owner to his hurt. Ano ibig sabihin nun? A person suffers harm from saving up his money. Or riches kept for their owner to his hurt. Malala. Nag-invest siya, pero nalugi ang kanyang negosyo. But those riches perish through misfortune.
When he begets a son, there's nothing in his hand. Ngayon, sa anak niya, wala na siya may bibigay kasi yung negosyo niya nag-fail, nag-suffer yung negosyo niya. Nalugi siya sa negosyo niya. Kaya yung wala siyang maibigay sa anak niya. When he begets a son, there's nothing in his hand. As he came from his mother's womb, naked shall he return. Tayo, galing tayo sa womb ng mother natin, may dala-dala ba tayo? Kahit damit, wala tayong dala, diba? Pero, babalik tayo, naked din. Walang dala-dala. As he came from his mother's womb, naked shall he return, to go as he came, and he shall take nothing from his labor, which he may carry away in his hand. Wala tayong madadala kung saan man tayo pupunta. Lahat ng mga pinagpagura ng mga tao, naiiwan dito sa mundo. Sino nga yung mayaman na nag-invento ng nag-innovate ng mobile phone? Wala siya nakuha, 'di ba? Wala siyang dala-dala. Yung tatay ko walang dala-dala. Kahit gaano kadami yung binili niyang mga kasi ang hobby kasi niya mga barel. Ayun, naka-display na lang. Tapos, sumunod doon yung brother ko, no? Nagbili rin siya ng madaming mga barel. Wala, naka-display lang din doon. Hindi niya nadala. Kahit anong kayamanan, hindi nadala. Wala. Kung ano ang para tayo dumating dito sa mundo na to. Wala tayong dala-dala. Pag alis natin, wala rin tayong dala-dala. Verse 16, and this also is a severe evil, just exactly as he came, so shall he go. So, mahirap man o mayaman, nung pinanganak tayo sa mundo na to, wala tayong dala-dala. Pag alis natin, mahirap man o mayaman, wala rin tayong dala-dala. And what profit has he who has labored for the wind? Ano naman ang profit na yung masyadong nagpakapagod dito sa mundo? Wala rin. So, ano ang nag-gain niya sa paghahabol ng hangin? Wala. Baka sabihin, hindi, sumaya naman siya rito sa mundo eh. Na-experience naman niya yung mga bagay na magaganda, nakapag-travel siya, nakabili siya ng magagandang gamit. O after nun, wala, diba? So, is it a profit? Hindi rin. Verse 17, all his eyes, he also eats in darkness, and he has much sorrow and sickness and anger. So, pag tayo, nagtatrabaho tayo, na-stress tayo, nagagalit tayo, no? Nalulungkot tayo, may mga hinahabol tayo, mga deadlines sa mga trabaho natin, na-stress lang tayo. Wala lang din. Walang kwenta. Sabi ni Solomon, here is what I have seen. It is good and fitting for one to eat and drink and to enjoy the good of all his labor in which he toils under the sun all the days of his life, which God gives him, for it is his heritage. Ano ang gusto? I-enjoy yung life habang nandito sa mundo. You eat, you drink, you enjoy life. May mga trials and tribulations, tanggapin. Dahil kasama natin si Almighty Father. Si Almighty Father nagbibigay sa atin ng mga pagkain at ng mga dadamitin. Diba sabi ni Almighty Father, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na kakainin ninyo o sa mga damit ninyo. Na kahit na si Solomon, yung mga tao niya, hindi nakapag-damit ng gaya ng mga flowers. Saan nga ba yun? Do not worry about tomorrow.
Even Solomon. Therefore, I say to you, sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more, or are you not of more value than they? Which of you are worrying can add 1 cubit of his stature? So we should not worry. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. So binanggit si Solomon dito sa Matthew na kahit na si Solomon, hindi siya nakapagkaroon ng damit ng gaya ng mga lilies of the field. Hindi nagawa yon, no, ni Solomon. Kasi iba yung gawa ni Almighty Father. Perfect yung gawa ni Almighty Father. Kahit na full of wisdom si Solomon, iba pa rin si Almighty Father. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So we must live one day at a time. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako. It's not only for people who will listen to this video, but it's also for me. More so for me. God is awesome. Balik tayo dito sa Ecclesiastes chapter 5. Verse 18. Here's what I have seen. It is good and fitting for one to eat and drink, and to enjoy the good of all his labor, in which he toils under the sun all the days of his life, which God gives him, for it is his heritage. As for every man to whom God has given riches and wealth, and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor, this is the gift of God. Regalo ni Almighty Father sa atin. Yung mga pagkain, yung mga bagay na meron tayo na ini-enjoy natin, regalo ni Almighty Father. Hindi dahil sa worthy tayo sa mga bagay, no? Or entitled tayo sa mga binibigay ni Almighty Father, kundi gift ni Almighty Father yun for us because He loves us. Verse 20, for he will not dwell unduly on the days of his life, because God keeps him busy with the joy of his heart. So dito sa ibang version, basahin natin yung Ecclesiastes chapter 5 verse 18. I have seen what is best for a person to do here on earth. He should eat and drink and enjoy his work. This is because the life God has given him on earth is short. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Napakabilis ng oras natin dito sa mundo. Papansinin nyo, dati bata pa kayo, ngayon matanda na kayo. Ganon din ako, no? Life is short.
God gives some people the ability to enjoy the wealth and property He gives them. So may mga tao na binibigyan ni Almighty Father ng wealth and property. Pero meron yung kasama ng mga trials and tribulations. Just like the poor people, meron kahit na wala silang wealth and property, meron din silang trials and tribulations. So, pareho lang ang pagkakaiba, nakakatulog yung mga poor people, whereas the rich people, nahihirapan silang matulog. He also gives them the ability to accept their state in life and enjoy their work. Such people do not worry much about how short life is. Yung mga tao na to, hindi sila nag-worry kung napakaikli ng buhay ng tao. Bakit? This is because God keeps them busy with the things that they love to do. Ginagawa silang busy ni Almighty Father. Dahil yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila, ang magpakayaman. Inaalaw nila ni Almighty Father na magpakayaman yung mga tao. Pero, malapit ba sila kay Almighty Father? Hindi. Kaya nga nakalagay dito, this is because God keeps them busy with the things they love to do. Ano bang rich people they love to do? They love money. They love wealth. God keeps them busy with their love of money and love of wealth. So ano na ngayon ang nangyayari sa kanilang spiritual life? Napapalayo sila kay Almighty Father. Pero binibigay ni Almighty Father, inaalaw niya yun. God gives some people the ability to enjoy the wealth and property He gives them. He also gives them the ability to accept their state in life and enjoy their work. Such people do not worry much about how short life is. Hindi nila napapansin na napakaikli ng buhay ng tao. Yun yung mga rich people. Hindi nila napapansin. Kasi ang naiisip lang nila kung paano magpayaman, kung paano mag-travel, kung ano ang bibili nila bukas, kung ano ang kakainin nila bukas, kung ano ang pagkakagastosan nila ng malaki bukas, kung ano ang iipunin nila. Yun ang iniisip nila. Kaya, mapapalayo sila kay Almighty Father na to. Ulitin natin, no? It is easier for a camel to pass through an eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Kaya ito si Solomon, sa start ng kanyang kingship, no, as king of Israel, maganda yung pamamalakad niya. But dun sa middle part ng kanyang kingdom, nasira siya because of wealth. Too much wealth. Nakalimutan niya si Almighty Father. Nakalimutan niya yung mga bagay na importante. So ngayon, sinulat niya yung Ecclesiastes through the guidance of the Holy Spirit. Inalaw ni Almighty Father na ma-experience niya yon, na magkasala siya. Although ayaw ni Almighty Father na magkasala siya, but choice ni Solomon yon. But, dahil sa choice ni Solomon na yun, natuto siya. At nang natuto siya, tinuruan naman tayo ni Solomon. So, para sa atin to, ginawa ni Almighty Father for us because He loves us. Gusto niyang ma-save tayo ni Almighty Father. Gusto niyang makbuksan yung isip natin na yung buhay natin dito sa mundo, it's just temporary. We are here for the trials and tribulations. It's not for acquiring wealth and honor and fame. It's not that. We are here in this world to be tested, to pass through the fire. At pag nakapass tayo through the fire at naging gold na tayo, precious inheritance, treasure of the Almighty Father. Kaya dito sa mundo, kaya tayo may trials and tribulations. So naiintindihan na natin. Kaya hindi tayo dapat mag-dwell sa mga bagay dito sa mundo. Yun ang tinuturo ni Almighty Father through Solomon's experiences.
masatisfy tayo kung meron tayo. At kung wala tayo, God will provide. We have to have faith in our Father. Because He loves us so much. He created us in His image and likeness. That alone is very telling that He loves us. And there will come a time that we will be with our Father. And that's for all eternity. And we will reign in the kingdom of Jesus. That will never end. And that's pure abundance, bliss for all eternity. Sa mga bagay dito sa mundo, it's chasing after the wind. But with the Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, it's for all eternity. Thank you, and God loves us all so much.